Ako ay isang Muslim. Bakit ko pa kailangang maging Kristiyano? Marahil ang pinakamahalagang kaugnayan ng Islam at Kristyanismo ay ang sinasabi ng Quran tungkol kay Jesus. Ayon sa Quran, ipinadala ni Allah si Jesus at kanyang tinulungan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Itinaas ni Allah si Jesus. Si Jesus ay matuwid at walang kasalanan. Si Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay. Inutusan ni Allah si Jesus na magtayo ng relihiyon at si Jesus ay bumalik sa langit. Dahil dito, dapat alamin at sundin ng mga tapat na Muslim ang mga itinuturo ni Jesus. Detalyadong isinulat ng mga alagad ang mga turo ni Jesus sa unang 4 na aklat ng Bagong Tipan. Ayon sa Surah 5:111, ang mga alagad ni Jesus ay itinulungan ni Allah na maniwala kay Jesus at sa kanyang mensahe. Ayon naman sa Surah 91:6 at 14, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay mga katulong ni Allah. At bilang mga katulong ni Allah, siguradong tama ang pagkasulat nila sa mga turo ni Jesus. Inuutos ng Quran sa mga Muslim na paniwalaan at sundin ang Torah at ang unang 4 na aklat ng Bagong Tipan. Dahil walang kasalanan si Jesus, katotohanan lahat ang kanyang itinuro. At dahil ang mga alagad ni Jesus ay mga katulong ni Allah, tama ang kanilang isinulat na katuruan ni Jesus. Itinuturo ng Quran na dapat pag-aralan ng mga Muslim ang mga aklat ng Bagong Tipan tungkol kay Jesus. Hindi ito iuutos ni Allah kung hindi mapagkatiwalaan ang mga aklat na iyon. May mga bahagi ng Biblia tungkol kay Jesus na isinulat 450 taon bago pa isulat ang Quran. Napakaraming kopya ng mga nagawa mula sa 4 na aklat ng Bagong Tipan. Kung ikukumpara ang lumang kopya sa mga kopya sa panahon ni Muhammad at sa mga kopyang ginawa pagkatapos ng panahon ni Muhammad, ay makikita natin na halos walang pagkakaiba ang mga sinasabi nila tungkol kay Jesus at ang kanyang mga turo. Walang anumang ebidensya na may pinalitan o idinagdag sa mga aklat. Dahil dito, nakakatiyak tayo na totoo ang lahat ng turo ni Jesus at walang anumang mali sa pagkasulat ng unang 4 na aklat ng Bagong Tipan. Patunay ito na iniingatan ni Allah ang tamang pagkasulat ng mga aklat na naglalaman ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Ano nga ba ang mga bagay tungkol kay Jesus na nakasulat sa unang 4 na aklat ng Bagong Tipan? Sinasabi sa Juan 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Itinuturo ni Jesus sa talatang ito na siya lang ang tanging daan patungo sa Diyos. Sa Mateo 20:19, sinabi ni Jesus na ipapako siya sa cross, papatayin at muling mabubuhay mula sa mga patay pagkatapos ng 3 araw. Nangyari ang mga pangyayaring ito ayon mismo sa sinabi ni Jesus bago pa sila maganap sa kasaysayan. Maliwanag na nakasulat ang mga ito sa Mateo 27-28, Marcos 15 hanggang 16, Lucas 23 hanggang 24, Juan 19 hanggang 21. Pero bakit pumayag si Jesus na isang dakilang propeta ni Allah na patayin siya ng mga tao? At bakit pinayagan din ito ni Allah? Ayon kay Jesus, wala nang mas dakila pang pag-ibig kaysa sa paghandog ng iyong buhay para sa iyong kaibigan. At sinabi rin sa Juan 3:16 na dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugod niya si Jesus upang maging handog para sa ating mga kasalanan. Bakit kailangang ihandog ni Jesus ang kanyang buhay para sa tao? Ito ang pinakamalaking kaibahan ng Islam at Kristyanismo. Ayon sa turo ng Islam, hahatulan ni Allah ang mga tao batay sa kanilang mga gawa. Ngunit ayon sa turo ng Kristyanismo, walang sino mang tao ang makakagawa nito. At kahit magawa pa ito ng tao, hindi maaaring pahintulutan ni Allah na pumasok sa langit ang sino mang nakagawa ng kahit isang kasalanan.
sapagkat siya ay banal, perpekto at matuwid. Kung ganoon, tayong lahat ay tutungo sa impyerno dahil sa kabanalan ni Allah. Kailangang patawan niya ng hatol na parusa ang nagkasala. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang ihandog ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Ayon sa turo ng Quran, si Jesus ay banal at hindi nagkasala kailanman. Pero paano mabubuhay ang isang tao sa buong buhay niya sa mundo na hindi man lang magkakasala ni minsan? Imposible. Paano iyon nagawa ni Jesus? Ito ay sa dahilang si Jesus ay hindi isang pangkaraniwang tao. Ayon sa kanya, siya at ang Ama ay iisa. Sinabi niya na siya ang Diyos na tinutukoy sa Torah o aklat ng kautusan. Itinuro ng Juan Kabanata 1, Talata 1 at 14 na siya ang Diyos na naging tao. Alam ng Diyos na nagkasala tayong lahat kaya hindi tayo makakapasok sa langit. Alam din niya na ang tanging paraan upang tayo ay mapatawad ay bayaran ang parusa para sa ating mga kasalanan. Alam din ng Diyos na siya lamang ang may kakayahang magbayad sa ating malaking pagkakautang. Kaya nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, namuhay siya sa mundo ng matuwid at walang kasalanan. Itinuro niya ang katotohanan at namatay para sa atin upang bayaran ang kaparusahan ng kasalanan. Ginawa ito ng Diyos dahil mahal niya tayo at dahil nais niya tayong makasama sa langit. Ano ngayon ang ibig sabihin nito? Si Jesus ang naging ganap at buhay na handog para sa ating mga kasalanan. Iniaalok ng Diyos ang kapatawaran at ang kaligtasan sa lahat ng tao. Tanging ang kailangan nating gawin ay tanggapin ang kanyang alok sa atin. Sumampalataya tayo kay Jesus bilang sariling tagapagligtas sapagkat inialay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Kung mananalig tayo kay Jesus bilang ating tagapagligtas, mayroon tayong katiyakan na mayroon tayong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, lilinisin at bubuhayin niya ang ating espiritu. Paano natin matatalikuran ang Diyos na nagmahal sa atin at ibinigay ang kanyang sarili bilang kaloob na pambayad sa ating mga kasalanan? Kung hindi ka pa sigurado sa iyong pananampalataya, inaanyayahan kita na bigkasin ang panalangin ito. O Diyos, tulungan mo akong malaman ang katotohanan. Tulungan mo rin akong makita ang aking mga pagkakamali. Gabayan mo po ako para malaman ko ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. Amen. Hindi naman mahalaga na ganito rin ang sasabihin mo. Kung taos-puso kang mananalangin sa Diyos, diringgin niya ang iyong panalangin. Kung nais mo namang tanggapin si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, sabihin mo ito sa Diyos. Tandaan mo lamang na hindi ang panalangin ito ang makakapagligtas sa iyo. Tanging si Jesucristo lamang at ang pananampalataya sa Kanya ang makakagawa nito. Sabihin mo sa Kanya ng buong puso, O Diyos, inaamin kong nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang na ako'y iyong parusahan. Ngunit inako ni Jesus ang aking kasalanan at tiniis ang parusa na ako dapat ang lumanas. Nagtitiwala ako na sa aking pagsampalataya sa Kanya ay mapapatawad mo ako. Pinagsisihan ko at tinatalikuran ang aking mga kasalanan at magtitiwala ako kay Jesus para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran. Salamat din sa iyong buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, kung tinanggap mo ngayon ng Panginoong Jesucristo, mag-comment ka sa ibaba. At kung isa kang Kristiyano at napanood mo ito, maraming salamat. At panghuli, inaanyayahan kita. Bakit takot kang mamatay? Inaanyayahan kita na panoorin mo itong video na ito. Dahil sa video na ito, tinalakay ko kung bakit nga ba hindi dapat katakutan ang kamatayan. Maraming salamat. Pagpalain tayo ng Diyos.